So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so alam naman po natin no, na umuusad na po talaga yung impeachment trial kay Sara. Di ba? So, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, mga pagkakaintindi po ng mga bobong mga DDS, yung botohan nga po ng 18-5, pabor daw po yun para ibasura po yung impeachment. Pero ang totoo mga kababayan, yung impeachment po tuloy na tuloy po talaga. Okay. Kasi nga po, paano natin nalaman? Kasi po, sumagot po ngayon yung abogado ni Sara sa impeachment court. So alam niyo kung anong sagot? Alam niyo kung anong sagot? Oh, nag not guilty plea si Sara Duterte. Kapal ng face no? So para po kay Sara Duterte, hindi daw po siya guilty dun po sa mga ginawa niya na pagnakaw nga po ng confidential funds. Ang galing. So ito, tinan nyo ito, no? Sabi dito, ito nakuha ko ito from Rappler, di ba? Sara Duterte pleads not guilty in impeachment case once trial dismissed. Ayan. Yan. Si Inday Sayad. Di ba? So alam niyo mga kababayan, no? Ang mga bobong mga DDS, as usual, hindi naman nila po naintindihan yung not guilty plea. Mga bobo nga Oh, sabi ng mga DDS, kita nyo, tapos na yung kaso, not guilty plea. Ano ba, explain pa ba natin yung not guilty plea? Kung ibig sabihin nun? So, ibig sabihin mga kababayan po kasi, sa isang korte nga po, nagkakaroon ng pleadings sa tatawag din doon Yung pinakaunang-unang sagutan. Okay? Ngayon, tatanungin nga po yung akusado dito. Di ba? Pwede siyang mag-guilty plea or not guilty plea. So ibig sabihin nun, mga kababayan, kapag nag-guilty plea siya, wala na, inamin mo na mali ka. So wala nang kaso. Tapos na pala Ngayon kapag sabi mo not guilty plea, tuloy yung kaso. Ganun lang ka-basic. Basically ganun. So, not guilty plea. Dapat bloodbath, no? Dapat pala bloodbath. So, ang sabi dito ni Sara, no? So, VP Sara answers impeachment court seeks dismissal of complaints. And actually, mga kababayan, natural po ito. No? Natural po ito. Ganun po talaga, no? Na, syempre, yung mga abogado mo, kailangan mong pagtrabahuhin. Natural po talaga na ipapadismiss po ng abogado ni Sara yan. Pero hindi ibig sabihin na nag-file nga po ng dismissal at nag-file nga po ng not guilty plea si Sara, hindi ibig sabihin nun na wala ng impeachment trial. Kasi po pag bobong mga DDS po kasi ang nakakabasa po ng ganyan klase mga balita, hindi po nila naintindihan o yung iba po naintindihan po nila, ayaw lang nila intindihin. Di ba? So sabi pa dito, Vice President Sara Duterte on Monday formally asked the Senate Impeachment Court to dismiss the verified impeachment complaint filed against her for being illegal, saying that it is violated the one-year bar rule under the 1987 Constitution. Okay. So ngayon mga kababayan, no, explain natin yan. Di ba? Kung ano ba yung one-year bar po na yan. The Vice President in her answer out cautelam with caution filed in compliance with the Senate Impeachment Court order was referring to the constitutional provision allowing only one impeachment complaint to be filed against an impeachable official per year. Okay. Ayan, sige. Continue pa natin, sige. The House prosecutors now have 5 days from receipt of the answer to provide their own reply. Since June 28 falls on Saturday, they could still submit up to June 30, Monday. Okay, so ngayon mga kababayan, no, ang mangyayari nga po dito, 10 days yun lang ang sagot niya. So ngayon mga kababayan po kasi, ang mangyayari ngayon dito, yung prosecution naman po ang sasagot po sa loob po ng 5 days. Regarding nga po, dito nga po sa final nga po ni Sara. Okay? So, continue natin, no. So, ayan na nangyari. So ito nga po yung
pinasa nga po ni Sara sa impeachment court. So, sabi niya dito, no, Vice President Sara Duterte by counsel without waiving any jurisdictional and or other objection has to this case to the fourth impeachment complaint respectfully states, di ba? The fourth impeachment complaint must be dismissed because it void ab initio for violating one-year bar rule. Actually, ang baba ng dahilan, sa totoo lang. Sobrang baba ng dahilan kung bakit gusto nilang ipa-dismiss. So tungkol nga daw ito sa sa Section 3 Article 11 ng Constitution na dapat po meron pong 1-year ban ang bawat impeachment complaint. Okay. Kaya alam niyo kung anong katangahan dito. Napakadali lang naman intindihin nito mga kababayan. So ngayon, ang ginagawa po ngayon ng kampo po ng mga Duterte ni Sara, no? Kinokonekta nila yung mga final na impeachment complaint kay Sara from December hanggang February. So para sa kanila, iisa lang daw po yun. So pasok nga naman sa 1-year ban kung tutuusin. Kasi na-file daw po noong December, dapat hanggang December lang. No? Hanggang 2024. So kung gusto daw po nila mag-file po ng impeachment, so mag-file sila ulit ngayon, 2025 na kasi. Medyo magulo lang, no? So ngayon ito, para malinaw mga babaeng ganito. Di ba nagkaroon po ng pag-file po ng impeachment complaint kay Sara noong December. Yung nag-file nga po nito, yung Magdalo, yung mga pare. Ayan po yung unang-unang impeachment complaint kay Sara. And then nagkaroon po ng pangalawa, sila Franz Castro ata yun, kung di ko nakakamali. Tapos meron pang pangatlo. So may pangatlo. So ngayon may pang-apat. Yung pang-apat mga kababayan, ito na nga po yung sa House. Ngayon, ang bobong mga abogado, alam ko naman di naman sila bobo, pero nagbububuhan lang. Kinonekta po nila yung apat po na yan sa isa. Okay. So it doesn't work that way mga kababayan. Kasi una sa lahat, yung unang tatlo kasi mga kababayan, hindi po pumasok sa committee. Ang pumasok lang po sa committee, yung pang-apat. So hindi po nalabag yung 1-year ban doon. O di ba? Lalabag po yung 1-year ban kung yung tatlo po ay pumasok sa committee. O di ba? So napaka-simple na naman eh. So sabi pa dito, there are no statements of ultimate facts in the first impeachment complaint strip of its factual and legal conclusion. It is nothing more than scrap paper. Scrap paper lang daw. Being laden with conclusions of facts and law, the fourth impeachment complaint is a clear abuse of impeachment process. Ang daming alam ng mga hayop na to. Okay. So, by the way, continue pa natin. Sabi pa dito. So, the remainder allegations, including the annexes and so-called evidence attached for the fourth impeachment complaint, are specifically denied for the being false, misleading, impertinent, and mere conclusions of fact law subject to the affirmative allegations and defenses below. Actually, mga kababayan, paano nila nalaman na walang kwenta yung mga ebidensya kung hindi pa nga ito na pe-present? Kung meron man napakita ngayon ng mga ebidensya, base lang po ito sa media. Kung ano po yung mga nilalabas nga po ng prosecution sa media. So, bali ito na yan. Okay na yan. Okay. So, wala to. Wala ito. So, ang malinaw dito mga kababayan, no, di ba? Naglabas nga po kasi ng ng 11 step itong Senate natin. 11 step, no, para po sa impeachment trial ni Sara. Ibig sabihin nun, meron silang sinusunod na step. So, para sa akin, okay na po yan. So, actually, ito, no, wag po tayo mainis dito kasi nga po, mga kababayan, ano to eh? Proseso ito eh. Natural po talaga na ipapadismiss po ng abogado ni Sara yung impeachment. Di ba? I-dismiss yan ni Ombudsman. Hindi. Hiwalay po yung Ombudsman dito. Hiwalay po yung Ombudsman yan. Hiwalay po yan. Iba yung sa Ombudsman. Oo. So, natural lang po ito. Natural lang po yan. Walang problema dyan. Pero medyo makapal lang po talaga yung mukha ni Sara, no? Medyo, syempre, natural din po, proseso po kasi yan. Parang kapal ng face, no? Not guilty daw siya. Kasi mga babae, no? Parang ganito yan eh. Parang ganito yan. Okay. Alam naman po natin, no, na meron po kasi ito.
Alam niyo ba yung one year bar, yung 1 year bar na yan ng impeachment, no? So yung ibig sabihin kasi nito mga kababayan, kapag may na-file na po isang impeachment complaint, hindi na po mag-file ulit. Hindi na pwede mag-file ulit sa loob ng isang taon. Sa totoo lang kasi mga kababayan po, no, nagkaroon po ng pag-abuso po dyan. Kaya ngayon, may pit po ngayon dyan. Nalala niyo yung yung kay Gloria dati. Ito yun eh. Si Lozano. O nga pala. Si Lozano ito eh. Lozano versus impeachment filer. Okay. Lawyer Oliver Lozano is an impeachment complainant, a no serial filer. In fact, yet he now sues congressman who wants President Duterte impeach. Si Lozano ito eh. But Lozano's move often offer contradiction or irony. He filed 5 impeachment complaints against the President Gloria Macapagal Arroyo and yet called Malacanang's dog. And his complaints were seen as blocks to more serious evidence-based complaints. Actually, no, akala kasi ng kampo ni Sara, mautakan nila yung house. Kasi mga kababayan po, meron na po kasing history po nung panahon ni Gloria na naabuso po yung 1 year bar po na yan. So, paano nangyari yon? Itong si Lozano, mga kababayan, ang ginagawa nito, pagpasok po ng isang taon, kunwari January pa lang, di ba? Ang gagawin ni Lozano, magpa-file siya ng impeachment case kay Gloria noon. Barred yun eh, barred. 1 year barred. Pwede ring ban. Pero nakalagay si bar eh, bar. Barred yun, bisa ng barred. Naka-barred. Oo. Sige, ban na lang para mas madaling intindihin. O di ba? Meron po kasing 1 year ban, di ba? So kaya na ang nangyari po ng panahon ni Gloria, mga kababayan, itong si Lozano, pagpasok po ng taon, mga January or February, ang gagawin niyan, magpa-file po siya ng impeachment complaint laban kay Gloria. So ngayon, pag ito po, ang nangyayari po dito, pumapasok po sa committee. Ngayon, pag pumasok sa committee, so nawawalan na po ng kwenta, no? Kumbaga nabablock na po yung mga ibang impeachment complaint na mas may kwenta. Kasi nga po, na-block na kasi nga, may nag-file na eh. Di ba nakuha niyo yung point? So ngayon po, alam po ng House po yun. Kaya nga ngayon, alam po nila na ganyan na may nangyayari na pong ganyang klaseng issues dati. Kaya ngayon, kapag may nag-file nga po ng impeachment ngayon, nagiging mahigpit na po sila ngayon. Hindi na po nila pinapasok sa committee kaagad. Nasa Secretary General na lang po muna yung mga impeachment complaint kapag may nagko-complain. Sa totoo lang mga kababayan, si Gloria, dapat na-impeach na po yan si Gloria. Di ba? Si Gloria po mga kababayan, dapat na-impeach na po yan. Paano nga may impeach? Yung ginagawa nga po ni Lozano, pagpasok pala ng taon, nag-file na po siya ng mga napakawalang kwentang mga kaso kay Gloria sa impeachment. So, na-block, naharangan yung mga ibang impeachment complaint na mas may kwenta na pwedeng mag-prosper para nga po mapa-impeach si Gloria. So, ganun nga po yun, di ba? So, at least, natutunan din po natin yan ngayon. Dati, hindi ko rin alam yan eh. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, no, sa ginawa nga po ni Sara, na pag-file nga po ng dismissal, at dun nga po sa sinabi niya nga po na meron daw po siyang not guilty plea. So kayo ba, naniniwala ba kayo, no, na not guilty si Sara? Paano kung noong reklamo walang kwenta? Ayun nga, di ba? Ayun nga yung sinasabi ko nga. No, so paano nga kaya nga ang ginawa nga ngayon ng House, kasi nga po meron nga experience na po niyan nung panahon nga ni Gloria, yung mga naunang impeachment complaint, andun lang muna sa kay Reginald Velasco ba yon, yung sa kalimutan ang pangalan, dun sa Secretary General muna ng House. Hindi po nila binigay sa committee. Napakasimple lang naman, di ba? So yun. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa team replay.
pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalam po alabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? So, thank you mga kababayan, and then next topic tayo, no?